nakakahiya naman kung leader ka tapos hindi magpapa-drug test yung leader, pero i-require mo dun sa mga sa mga tao mo criticism tungkol, let's say, sa highest leadership, kay Presidente mismo, kay Presidente BBM, may criticism sa kanila. Pag hindi nila ma-atake yung facts, sasabihin nila, ikaw nga ganito minsan talagang super kababawa na lang, ikaw nga pangit ka Ang maabot sa gano'n, nakababaw yung diskusyon. That's what happens pagka hindi sanay sa criticism ng gobyerno ang mga tao. Hindi nila napag-aralan na bahagi ng demokrasya yung pag-criticize at pag-call out natin pag napapariwara yung ating mga kawani ng gobyerno. So hindi ako worried sa mga ganyan kasi nga there's still a lot that happens afterwards. Pero unang-una, patunayan nila kung ano yung public interest sa pagko-call out ng drug testing for vloggers. Lalong-lalo na kung yung mga vloggers ay nasa private sector. Although willing ako, sige. Pero patunayan nila kumbaga, mauna sila, and sige, we will follow. Kasi tayo, civilians tayo, and there is no public interest dun sa pagda-drug test natin. Gumagawa silang desisyon na nakakaapekto ng mga ordinaryong mamamayan, and the highest leadership nakakaapekto ng higit sa 100 milyong Pilipino. So yes, mataas ang interest sa kanila. They make decisions na maaari tayong mapahamak. So kailangan alam natin kung anong ginagawa nila. Bukod niyan, mataas ang standard natin sa kanilang behavior. Hindi naman pwede na yung mga kawani ng gobyerno ay lumalabag sa batas. Unconstitutional. Medyo may kulang po yung ating mga magigiting na kongresista. Pinanood ko nga actually bahagi ng kanilang press conference. At dun sa press conference na yon, medyo hindi ko natagalan kasi may mga bahagi talaga doon na parang in English they're glossing over the truth. May kulang. Kumbaga. So totoo yon, meron silang sinasite na ruling ng Korte Suprema, 2008 po na decision ito. Gumawa kasi ng rule ang COMELEC noon. At yung rule na yon ay nagre-require ng drug testing sa bawat kandidato. Ngayon, naidulog ito sa Korte Suprema at sabi ng Supreme Court, masyado naman po kasing naggagawa sila ng requirement na wala naman sa listahan ng ating saligang batas. So yung rule na sinulat ng COMELEC requiring a drug test ay hindi po constitutional kasi maliwanag ang listahan ng Constitution. Residency, age, able to read and write, botante. So itong mga to, walang hindi papasok dun sa listahan na ito ng ating ng Supreme Court ay ng Constitution natin. So yun lang po ang ginawa nilang unconstitutional. For the rest, kailangan lang ng batas para i-allow ang mandatory drug testing. So itong mga magigiting nating kongresista, medyo hindi nila dinifferentiate yung resolution ng Korte Suprema. Sabi ng Supreme Court, yung dun sa kandidato, maliwanag yon. Pero kung ruling tungkol dun sa ibang mga required na mag-drug testing, kung meron na tayong batas, wala pa pong sinasabi ang Korte Suprema na unconstitutional yon. So, tapos, ang bukod pa niyan, ito pa ang maganda dyan. Kung babasahin ninyo yung panukalang isinumite ni Congressman Pulong Duterte, nakalagay doon na for candidates, voluntary ang drug testing. So paano naging unconstitutional? Hindi naman sila Korte Suprema para gumawa ng pronouncement na yan. At sana, bago sila nagsalita ng ganon, inaral mo nila yung panukala at inaral nila yung desisyon ng Korte Suprema. So medyo they've let us down on that one. Kasi malinaw ang inuna, hindi naman talaga yun yung una doon sa yung sa title. Hindi naman yun yung una yung sa yung sa pag magkakandidato. Ang sinaad doon yung mandatory na hair follicle drug test sa mga elected at appointed officials every 6 months. So, ibig sabihin ito na yung mga nahalal at yung mga inappoint na mga public officials. Tapos nandun na lang sa baba yung karagdagan na voluntary na pagpapa-drug test, 'di ba? So alam ni Congressman na Pulong na meron nang naging desisyon itong sa 2008 ang Korte Suprema.
Oo. In other words, Kong Pulong did his homework. Sana yung iba ginawa din nila. Imbis na mabisi-bisihan sila na super nagpaparinig kay Kong na hindi ko natagalan kasi dun sa umpisa pa lang sinasabi na nila kagad na na sana magpapakita siya sa committee hearing. Sobra silang busy kakaparinig, hindi po sila nag-aral. Both ng panukalang batas na pinresenta ni Kong Pulong at saka yung Supreme Court decision with the Comelec case. So alam niyo yun, gumawa sila ng sarili nilang drama pero magfe-fail ito as their comms plan, kumbaga. Pero wala silang din malinaw na pagpapahayag ng suporta kasi sino ba namang Pilipino na hindi papayag na yung kanilang leader ay sasailalim sa isang drug test para matiyak na may sound mind ito habang nagdedesisyon. Kasi nga, 'di ba basic sa pamilya nga, pag merong addict diyan, talagang pasakit sa ulo 'yan ng isang pamilya kahit nga magkaroon ka ng kapitbahay na addict. Talagang perwisyo yan sa isang komunidad. How much more kung ang leader mo bangag at gumagamit ng illegal na droga. Pero wala tayong narinig mula sa kanila na merong pagsuporta kasi napakaganda ng panukala na yan na for the purpose na wala tayong addict na leader. Actually, kung babasihin mo dun sa kanilang press conference, may sarcasm na uy, maganda yan. May mga ganun pa sila. Maganda yan. Yung maigi yan na magpa-drug testing tayo sa lahat. Pero sana magpapakita daw si Kong Pulong dun sa committee hearings at hindi magpapadala ng ibang tao para umupo dun at i-explain yung kanyang panukalang batas. May mga ganun sila Tapos parang, by the way i-clarify lang natin, hindi po kami tutol dito. Suportado namin ito. Pero sana dadating si Kong Pulong sa committee hearing. At sana good faith, wala daw iniisip na specific person na tatamaan itong panukalang batas na ito. So ang nakakaano dyan, so wala naman sinasabi, wala naman nakalagay dun sa parang sinasabi din nila na totoo yung mga issue kasi may kumbaga ang kanilang iniisip may pinatatargetan itong panukala na ito, so ibig sabihin totoo yung kasi ayaw nila na magkaroon ng personalan. So medyo medyo no matter how they disguise it, ginamit nila yung pagkakataon na paringgan si Kong Pulong. Meron pang daplis pa yata kay dating Pangulong Duterte sa pagkakaintindi ko. Mahirap kasi tagalan yung press conference. At halata that it was called specifically for this purpose. Yun lang halos ang diniscuss So, pero ang ko nga is, wala silang panalo dito So, if this were PR wars, kumbaga communications warfare ito, hindi nila pwedeng tanggihan. Hindi nila pwedeng sabihin na, we can't do this, we can't do that. Hinihirit sila ng unconstitutional, pero kulang na kulang. Alam nila na ang unconstitutionality ay gawin siyang requirement para maging kandidato. Yun lang ang sinasabi ng Korte Suprema. For the rest, sinabi nga pwede ang mandatory drug testing pagdating sa schools. So, may ibang mga government offices that are already requiring it. Halimbawa sa Davao, si Mayor Sara Duterte noon, nag-impose siya ng drug testing, random and mandatory drug testing sa mga empleyado ng City Hall. Gayon din, finalo up pa yan ni Mayor Baste. Kaya nga, they made a big deal na kesyo may mga nag-positive or whatever, forgetting na ang nagpapahuli nga dun sa mga yon ay yung mga mayor mismo at surnamed Duterte, yung mga mayor na yon. So, pagka kunwari, di pumasok ito, let's say umattend at andyan na, how can they say no sa ganitong klaseng batas, So, malalaman din natin kapag dinelay nila ito, kapag may nag-question sa mga committee hearings at sabihin na, paano kung ganito, paano kung ganyan. Pag pinatagal ito, let's say sa technical working group, pag pinatagal yan dun sa second reading, pag pinatagal yan sa plenaryo, alam na. Kumbaga, there's no way they can win this one. Pagka sila po nag-foot dragging ang Kongreso dito, alam na mayroon silang kinatatakutan. Merong matatamaan ng batas na ito if it gets passed. Boss Dada?
Ayun, ang Banateros, Ma'am Trixie, Attorney Trixie, meron pong panawagan na magpa-drug test lahat. Pati si VP, hinahamon na namin at ang mga Duterte para patas. Sa tingin ninyo, okay po ba yung panawagan na ito? Oo, kasi yun ang konsepto ng leadership. Magpo-propose kayo ng batas, susuporta ka sa batas, pero hindi ka pwedeng exempt. 'Di ba? Yun nga yung kumbaga nakikita natin yung mga reasons, one of the reasons kung bakit nagagalit ang ibang mga tao doon sa mga pahayag, sa mga sinabi ni Cathy Binag, ay nagmumukha kasing may isang barkada na ang feeling nila exempt sila sa batas. Illegal ang droga pero nagdodroga. May mga acts of violence pa na nasasabing ganun. Pero walang hulihan. Meron silang mga incidents na abusado sila sa sarili nilang staff. Pero walang nangyayari. Ano yun? Special sila? Iba yung batas nila, iba yung constitution. Kaya tunay na leadership, yung ikaw mismo mauuna. Magpapasailalim ka sa batas, magpapasailalim ka sa saligang batas. So, maganda yan. Kaya talagang, join ako sa hamon ninyo. From everybody, president down to the, to the civil service. Kahit yung mga empleyado, magsumite to a drug test. Pero syempre, uunahin natin yung liderato. Kasi, how dare we, di ba? Ang kapal naman natin, i-require natin doon sa mga mabababa ang rangko, sa rank and file, sa plantilla, sa civil service. Tapos yung mga leaders hindi gagawa, exempt o may excuses. So, this is what leadership is about. Tama po kayo. Manawagan tayo na ang highest leadership, mauna po sila. Pero meron din silang isang sinabi doon sa kahapon na press con nila, ilahatin na, pati daw mga vloggers. Medyo natawa ako doon kasi, kung halimbawa, mag-positive ang isang vlogger, so anong magiging indikasyon naman? Maganda naman yung panawagan nila. So hindi ko rin naiintindihan kung alam nila what happens next hindi kasi siguro silang yung iba dun mga nag-press conference, mga abogado yan, but I don't know kung humawak sila ng mga kaso na ganito o aware sila what happens next. Ang mandatory drug testing, pag nag-positive ka, hindi necessarily ibig sabihin yun nag-droga ka. Okay, there are defenses pa that are still available. Pero clearly, dun sa pagdidiscuss nila, may kinatatakutan sila. So, kumbaga, mayroong automatic ang nagkikick in sa kanila ay fear. Fear na the moment may mag-positive dyan, tapos na ang career nila. Totoo, para dun sa mga katulad nila. Pero dun sa mga rank and file, meron pa rin tinatawag na due process. Korte Suprema ang nagsasabi din yan, na after the drug testing, you will be subjected to due process. So, iimbestigahan ka. Ikaw ba ay gumagamit? Ano pa ang ibang ebidensya to support this? Administratively, pwede yung grounds for your dismissal. Pero criminally, hindi pa po pwede. So, yung mga ganon na mga nuances, parang hindi nila dinidiscuss because umpisang-umpisa pa lang, the very idea of a drug test, kinatatakutan nila. So, medyo defensive mechanism yung sabihin nila, itong mga to nananawagan ng drug test, dapat kayo din. Parang ganon Kasi ganon po yung nagiging mga back and forth sa social media. Kunwari may ilabas na criticism tungkol, let's say, sa highest leadership, kay Presidente mismo, kay Presidente BBM, may criticism sa kanila. Pag hindi nila ma-atake yung facts, sasabihin nila, ikaw nga ganito minsan talagang super kababawan na lang, ikaw nga pangit ka Ang maabot sa ganon, nakababaw yung diskusyon. That's what happens pagka hindi sanay sa criticism ng gobyerno ang mga tao. Hindi nila napag-aralan na bahagi ng demokrasya yung pag-criticize at pag-call out natin pag napapariwara yung ating mga kawani ng gobyerno. So hindi ako worried sa mga ganyan kasi nga there's still a lot that happens afterwards. Pero unang-una, patunayan nila kung ano yung public interest sa pagko-call out ng drug testing for vloggers. Lalong-lalo na kung yung mga vloggers ay nasa private sector. Although willing ako, sige. Pero patunayan nila kumbaga, mauna sila, and sige, we will follow. Kasi tayo, civilians tayo, and there is no public interest
dun sa pagda-drug test natin. Gumagawa silang desisyon na nakakaapekto ng mga ordinaryong mamamayan and the highest leadership nakakaapekto ng higit sa 100 milyong Pilipino. So yes, mataas ang interes sa kanila. They make decisions na maaari tayong mapahamak. So kailangan alam natin kung anong ginagawa nila. Bukod niyan, mataas ang standard natin sa kanilang behavior. Hindi naman pwede na yung mga kawani ng gobyerno ay lumalabag sa batas. Diba? Sila pa nga dapat ang tinitingalaan natin na dapat nag-uphold ng batas because especially dun sa mga nasa executive. Sila po nag-execute ng batas. So, we need to expect that they will do so fairly and they will do that only kung sila mismo hindi involved. Tsaka itong panukala ni Congressman Pulong, inline din siguro ito sa bloodless war on drugs ng administrasyon, di ba? Oo nga. Sorry. Wala nang blood yan. Kasi sa yan lang po yung tawa ko. sorry. Di ba? Yan naman talaga yun. Kasi wala na. At least malalaman mo na sino yung mga adik na hindi na kailangan talaga ng madugong gera. Kasi yun yung lagi nilang binabangkit eh. Hindi, tsaka bloodless na talaga to kasi sa buhok na lang eh. So, hindi ka kukuha na. Correct. Hindi, tama naman yung bloodless kasi kasi ako mahaba yung buhok so mga ilang taon mo yung makikita. Yung record niyan mas mahaba kasi ganun pala yun. Oo, pero 'di ba attorney, meron na ring mga sa sektor natin na inuobliga ang mga ordinaryong mga manggagawa na i-drug test. Tapos yung exempted yung mga namumuno, yung pinakakapitan natin sa eroplano ng Pilipinas, exempted sila. Tapos yung mga pasahero, okay lang? Sila exempted? Pagkaintindi ko nga, kung driver ka ng public utility, kailangan mo magpa-drug test. Oo, sa pag-ano. Di ba? Ganun ka. So, ordinary citizens, nagsasubject sila kasi mayroong public interest involved. So, nagda-drive ka, therefore, your vehicle might be used to damage people. Kailangan yung good mental health at saka of course physical health ng tao na behind the wheel. So merong public interest. Ang point ko is kung vloggers, ano yung public interest involved? Sila lang. Yung interest nila kasi natatamaan sila minsan. Kaya nga, so binabaling nila sa amin. Sa atin, sa mga mga nagpapahayag. Ano ba ang consequence kapag nagpapahayag ka tapos you fail a drug test? Ano yung public interest? What is the public safety and welfare na pinoprotektahan mo by asking for drug tests from vloggers? Actually, madam, pati si PRRD nga gusto nila mag-subject to drug test. Sabi ko nga, si PRRD, Diyos mio, hindi naman na siya public official. Correct. At saka, hindi rin siya nag-drive. So ano pa? Driver ba siya ng public utility? Hindi na po siya namamasada. So dati kasi di ba nag-drive siya ng taxi para aware siya sa mga pangyayari pero, dun sa kanya. Attorney, kumbaga, yung clamor ba ng taong bayan ay hindi pwedeng isantabi ng mga nasa gobyerno pati na yung mga mambabatas kasi ito yung mga matagal na nating naririnig yung issue ng di umano'y paggamit ng illegal na droga even before. Kung gusto nilang i-trace pa, isa sa mga maingay din na nagsasabi nito si Persilapid, yung pinaslang na Persilapid. Nagsa-surface ngayon yung mga videos niya na nagki-criticize dahil paggamit daw ng white powdery substance. Si Senator Nicky Cositeng. Ito ang pinaka-recent ngayon si Cathy Binag. Tapos yung video na lumabas na authenticate pa ni Maharlika 2 beses. Pinaka-recent yung sa US na authenticate with the document at handa rin magdepensa. So kumbaga, sapat na itong mga na ito. Tsaka meron pa yung hindi pabago-bagong mga polisiya. So magko-question ka talaga. So lihitimo itong panawagan ngayon ng taong bayan hinggil dito sa pagpapadrug test. And remember, di ba, kung i-equate natin ang drug use to a serious illness, kasi health consideration yan Health concern ang addiction. And in fact, is equated with a serious illness. Kasi ang addiction, hindi ko mo tumigil ka, ibig sabihin you're cured. Because an addiction can be forever. Parang alcoholism. You're always going to be an alcoholic. You're always going to be an addict. Tinuturuan ka lang kung paano mo i-manage yung mga desires na to and overcome it.
because it's already there, it's in your brain. So ang tanong dito is how will it affect the decisions of somebody in high office, and in fact the highest office. So dun sa ating saligang batas, in case of serious illness, kailangan mag-report ang gabinete sa taong bayan. Ngayon, walang mechanism, hindi yan subject to hindi required ang impeachment in cases of that. So ang tingin ko dyan is this might go to the courts. Pagka hindi sila nakinig, hindi transparent ang gabinete, we may have grounds to take it to the Supreme Court. Ano yung mechanism? Kasi silent din sa ligang batas kung paano ma-enforce yung transparency requirement dito pagdating sa clamor ng taong bayan with regard to disclosure of the public health, of the highest leader in the land. So para sa akin, the president should make a political decision. Political ito nananawagan ng taong bayan, he ignores it at his own risk, di ba? Kasi ikaw presidente ka, but you're also a political figure. You're also the head of your party. You're also trying to get people to vote for your people. Meron kang mga gusto na meron kang mga you lead people, you lead your party, you transact with other parties. So you're a political animal. Your decision on whether or not dito gagawa ka ng na magpapadrug test ka is for your political survival. Whether we subject it dun sa Korte Suprema para may compulsion, para sa akin secondary yan. The president, if he wants to be a true leader and if he wants to maintain his standing as supposedly one of the most influential politicians in the country, kailangan he has to deal squarely with this issue. Magpa-drug test na siya. And how can he ignore it when there's so many people who are willing to take it? Kasi 'di ba karapatan nating malaman talaga yung estado, pero ito yung kaibahan ni PRRD kasi napaka-vocal niya, to the point na kung ano yung mga sakit niya, yung iniinda niya, pinapaliwanag talaga niya, 'di ba? Kaya nga kinuha ni Marcos Jr. yung sagot niya dong tinanong siya na gumagamit ba siya, ang sabi niya fentanyl. Which is open naman talaga si PRRD ukol doon. Ang tanong para sa kanya, hindi naman kay PRRD. Deflection yan So that's why nga kahit itong mga kongresista natin, hindi ba deflection yung ginagawa nila? Parang pinalalabas nila na wala naman daw silang objection pagdating dun sa panukalang batas ni Kong Pulong. Pero sana magpapakita siya. Sana ganito. Ano yun? Ad hominem. Ina-attack nila yung tao na gumawa ng panukalang batas. Nagpaparinig sila. Parang pinalalabas nila na parating absent itong si Kong, parating dito parating itong no show. Inaano nila. But does that say anything about dun sa bill? Wala. Deflection nga, yung taong ina-attack ad hominem, which is the weakest argument. In fact, it's not even logical. Sabi nga dito ni Lani Coronel, kahit kami OFW, dumaan kami sa drug test. Yan. Diba? Nakakahiya naman. Kung leader ka, tapos hindi magpapadrug test yung leader, pero i-require mo dun sa mga sa mga tao mo. Tsaka, diba, meron na ring history. Paano magpapa-drug test yan? Ultimong denial man lang nga, wala Totoo yan. So, isa pa yan. Pero diba, attorney, meron mga history naman ng mga leader, kahit sa ibang bansa, like kagaya ni Obama, inamin niya na naging user din siya. At ginamit niya yun na pang motivate sa mga kabataan, may reforma, ganito, ganyan. Ang ating dating Pangulong GMA, nagsabi nga siya, I am sorry, kasi nga, inamin niya yung kanyang pagkakamali. Pwede rin naman sigurong gawin niyo yun ng presidente kung talagang gumamit siya at tumigil siya. Pero ang problema kung nagpapatuloy. Kaya nga So, kasi nakikita nila yung trap sa totoo lang. If he says, dati akong gumagamit, pero hindi na ngayon. Yung hindi na ngayon, pwede natin i-require. Ay talaga, hindi na ngayon, pa-drug test po kayo. Ganun din. Wala siyang kawala dito That's why yung option nila, yung pinaka-strategy lang na pwede nilang gawin is to keep quiet. Ang problema, may transparency requirement nga ang ating saligang batas.
Also, kahit tayo, ordinaryong mamamayan, makikita mo. Kung yung leader, iwas ng iwas, pero iba yung standard para sa ordinaryong mamamayan, hindi ba mariresent mo yun? Hindi ba masasama ang loob mo? Marami na ngang kwento tungkol dun sa pagka-elitista nila eh. Marami na, lalo na with Cathy Binag, yung ine-explain niya, yung kinikwento niya. Kulang na lang talaga, i-drawing niya yung buong lifestyle nitong mga to eh. Yung elitism, yung sobrang yaman nila, yung lack of accountability para sa actions nila, yung feeling nila na above the law, yung and even yung mga shenanigans nila, the way they act when they're together. Parang ang picture malinaw. They feel they're above the law. They feel na iba ang rules pagdating sa kanila. Ang feeling nila is parang royalty ba? May rules para dun sa sa ating mga hampas lupa, iba yung rules para sa kanila. So if they continue doing this, ini-ignore nila yung mga panawagan na ganito, one way or another pagbabayaran nila to eh. Pero 'di ba, attorney, kung gusto talaga nila nalabanan yung kritiko nila, di ba mas mabisa ito kung naniniwala silang mali yung mga kritisismo at mga paninira lang yan? Di ba mas madali na, halimbawa, magpa-take ako ng drug test, ganito, ganyan, televised, talagang yung pagkuha ng specimen hanggang pagpunta doon sa equipment, paglabas ng ilalabas. Yan, mga sinungaling talaga yung mga kritiko. Di ba mas mabisa yun na sandata laban doon sa mga kritiko, pero bakit hindi nila ginagamit itong ganitong pamamaraan? Yan yung tanong din. Kasi ang feeling ko dito is, the only logical conclusion to that is talagang meron silang iniiwasan. So, kung anong iniiwasan yan, we are not clear, no? Pero, people will think the worst. Ganun talaga. Uulitin mo, babalik at babalik yun dun sa dati. Kaming mga ordinaryong mamamayan, kaliwat kanan, nire-require tayo ng kung ano-ano. Tama. Bakit ang presidente, di ba? Uy, makisama ka naman. Ikaw ang pangulo. Ikaw po yung pinaka mataas na opisyal, hindi ka exempt. Kailangan ipakita niya na he is one of us. Kaso nga ito yung sakit nila. Hindi nila feeling na kasama nila tayo. It's always been elitism. Ano yung sinabi ni VP Inday? We have always been outsiders. Outsiders kami noon sa gabinete. Outsider siya. Nung siya na lang yung naiwan doon sa gabinete. Iba talaga sila. Kumbaga, and this is the opportunity. Ito, may binibigay na sa kanila, ito bukas na bukas, isang pagkakataon na ipakita nila na hindi siya elitista, itong Pangulo natin. Na hindi niya feeling na exempt siya. Pero they're not taking it. And so, wala tayong choice. We will really think the worst. Ang sabi naman dito ng netizen, baka nagda-drug test na, inaantay lang na mag-negative para bago sila mag-drug test na public. Kailan ba yung araw ng kagitingan? Kailan ba nangyari yun? So masyado malapit, di ba? Kung iniintay nila yung drying out period, kaya nga hair follicle kasi mahaba yung record. So, ilang buwan yan. Di ko alam kung ano yung rate of growth na because it could vary between individuals, no? Pero there is a way to determine based on an average rate of growth kung kailan yung use na yon. Kaya hair follicle po ginagamit because it's a longer period. Yung ordinary na drug test usually test you for a 24-hour period, 24 to 48-hour period. So, mahirap. Kaya talagang maganda itong panukala ni Kong Pulong kasi it will require or talagang nasa batas na ang presidente at mga gabinete at kung sino pa man ay talagang mandatory kailangan mag-undergo dito or mag-submit dito. Mauuso yata yung maikling buhok Oo nga, panalo si Boss Dada nito. Buti lang. Boss Dada. Fingernails po, pwede din po yan ha. Tsaka hindi lang naman buhok sa ulo, marami mga buhok ang katawan sa kilikili. Pwede rin siguro yun yan, di ba? Actually,
Oo. Ah. Pero ito, So, attorney, maiba lang ako ng topic kasi kahapon ba yung inilabas yung yung interview ninyo dun sa Basta Dabawenyo. Maraming mga ano bang mga magagandang inputs doon na natanong ninyo. Dito na lang sa ICC muna. Yung sa ICC, giniit muli ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat hindi na tayo niya, walang jurisdiction talaga. In-explain na nga niya. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi rin niya, makailang beses, sabi nga niya, 1,000 times, uulitin ko. Diba? Ganon din yung sinabi ni Remulla. Marami din siyang sinabi na paglabag sa ating sa soberanya natin, ganito, ganyan. Pero, iba yung galaw doon sa mga sinasabi. Now, time na ba na magkaroon talaga ng black and white? Kasi parang hindi mahilig yata sa black and white ngayon ang administrasyon. Hindi nila i-deny later on. Yun nga rin. Diba? Parang baka matulad yan sa SONA na naman. Masasabi niya na 5,500 flood control projects. Paano kung magkabaha later on? So mahirap po talaga pag sila yung magbo-black and white. In fact, minsan ginagaslight pa nila tayo eh. Halimbawa, ito nga si Secretary Remulla, sasabihin niya noon na hindi, wala na yung ICC na yan, wala na yan. In accordance doon sa sinasabi ng ating Pangulo. Pero mamaya, isang buwan lang nakakaraan, sasabihin niya, ay, pwede namin papasukin, wala tayong magagawa kung gusto nilang pumasok. Which is an outright lie, kasi tayo yung nagbibigay, our country gives the visas. Oh. So kung gusto pumasok dito, ang mga kawani ng ICC, tayo yung last word niyan. It's the Bureau of Immigrations or the DFA na magbibigay ng visa to allow them in. So hindi pwede, that's an outright untruth, mga ganyan. Tapos meron pang hirit tungkol dun sa Interpol na supposedly signatory tayo to the international convention that makes us part of Interpol without him telling us na hindi naman po pwedeng local, they cannot take the place of local law enforcers. Meron tayong soberanya. At yung Interpol po, the only way that they can execute is through cooperation with local law enforcement, subject to, and it can be challenged because we may need a local court to issue an order na yun ang i-execute ng PNP. So, again, it goes, tama si Presidente Duterte, jurisdiction po. Paano mag-a-acquire ng jurisdiction? You take the warrant to court to have it, for it to be tested ng hukuman, and then yung court can issue an order at yun ang i-execute ng mga local police. Pero yung Estados Unidos na may ironclad commitment ng sa Pilipinas, sabi nga nila may ironclad commitment sila. Bakit hindi nila mapayuhan ang pangulo natin na wag na talaga diyan sa ICC kasi sila 'di ba? Kumakalaban din sila sa ICC. Pero, excuse me, kahit na kumakalaban sila sa ICC, pag parang pumapabor sa kanila, sabihin naman nila, ang pinaka-recent nila na statement, welcome development sa kanila, yung pagbibigay luwag na naman sa ICC na makapasok dito sa Pilipinas. Parang same sila ng utak ng kasalukuyang administrasyon. Ayaw nila sa ICC, pero okay lang sa kanila basta sa kanilang interes. Well, okay lang sa kanila basta hindi sila yung ini-enforcean. The law is for thee, not for me. Parang ganon. Parang parang gobyerno din natin. Yung leaders, hindi sila subject to the law. Everybody else, kayo mga hampas lupa, subject to the law kayo. So, ang US, hindi namin kayo papapasukin, persona non grata yung mga kawani ng ICC. Pero pwede sila pumasok sa Pilipinas. So, dun pa lang may issue na tayo. Pero, if you're going to go strictly legal arguments, jurisdiction nga. Tama si Pangulong Duterte kasi ang jurisdiction nila dito. Kahit sabihin pa natin, pinapasok, kunwari, natutulog yung sa immigrations, kunwari lang. O, kunwari, nakalusot sila. Meron silang visa on arrival. Halimbawa, nabigyan sila o punta sila dito. Ano yung jurisdiction nila? Kahit makapasok sila dito, kahit mag-enforce sila ng order, ano yung visa ng order niyan dito sa isang sovereign nation na hindi kinikilala yung papel na hawak-hawak nila. So, in the end, it's really kumbaga, ang tawag ko dyan, acoustic warfare. Every time, halimbawa, na nararatrat yung administrasyon, let's say, panahon ng ayuda, ratrat sila. Panahon ng baha, ratrat sila. Ilalabas nila itong
yung panakot nila na ICC. As if naman natatakot yung mga taong tinatakot nila. But it's acoustic warfare. It's something na pwedeng gamitin ng media na para i-demonize yung mga Duterte, para ipalabas nila na wow, you're such a huge criminal na mayroong isang international body na naghahabol sa iyo. Di ba? Can you imagine yung picture na nila pinapakita nila sa atin? At saka parang sige, tirahin nyo kami ng tirahin namin itong itong idol ninyo. Pero ang problema ngayon, pag against sa Duterte ang mga lumalabas na mga information, ang bilis talaga kumalat sa mga mainstream media. Pero pag against naman sa government, wala tayong naririnig. Kasi halimbawa, naalala mo yung sa EJK, yung lumabas yung mga star witness kuno laban dito kay sa mga Duterte, 'di ba? Itong si Cathy Binag, hindi nila binigyan ng halaga sabi ko nga, kung si Cathy Binag ay nag-testify versus VP Sara na nagko-cocaine, for sure, kakagatin niya ng mainstream media siguro. Oo, pinarada na nila yan. Pero isa lang naman ang dahilan yan franchise. Oo nga. Kami yung nasampulan. It down sa franchise So kaya nga po SMFI yung first target, di ba? Kayo yung example. So every time may show of independence yung ibang media, papaalala nila SMFI. Nako. Sayang naman yung kanilang pagiging investigative journalist at award-winning journalist. Di ba? Nawawala na yun. Tsaka yung yung dati talagang makapagsabi na anak ng diktador, magnanakaw, wala na. Bayad ka ng estate tax. Yan, 'di ba sila yung nagsasabi noon? Oo nga, 'di ba? Wala na tayong naririnig doon. Pero merong nabanggit si sa inyong panayam kasi dinerecho tanong ni Attorney Harry Roque. At sabi dito, wag na lang puro daldal. Mag-file na lang ng case. Kasi sa pagkakaalam ko, during Duterte administration, di ba nagkaroon na rin ng pagdinig dito? Naalala ko pa nga si Gordon ata, yung nanguna din dito, yung kaugnay doon sa mga di ba? Pinatawag pa yung maraming mga Pero ngayon bumabalik. Tapos wala namang legit talaga, walang matibay na ebidensya. Di ba? Why not magsampa na lang ng kaso diretso? Mahirap kasi pag magsampa sila ng kaso, baka lumabas na sila may feelings. Kasi halimbawa, merong di ba? Walang nakalagay kasi sa batas natin specifically na bago yung offshore gaming. Okay? Hindi dito nangyayari yung gambling. So paano nila sasabihin na this is a crime kapag merong mga pogos, they're committing a crime? Wala po wala tayong criminal law that says na bawal itong particular act na to. At nire-require yan ng due process, kailangan may valid na law. So gumawa ng rule para ma-regulate itong mga to. So ngayon, this work kasi nagbibigay itong mga pogo ng pera dun sa gobyerno. Pwede silang pulisin ng PAGCOR, pwede nilang bawiin yung mga permits in case na nagtatransgress sila at iba yung lack of discipline nila, let's say sa sarili ng mga empleyado. Yan, meron tayong hammer. Meron tayong panghampas sa kanila because in order for them to continue operations, kailangan sumusunod sila doon sa mga rules. Belatedly, and surprisingly, Kongreso yung nagtatanong, baka daw yung EO ni Presidente Duterte ay unconstitutional. Okay, number 1, sige, krimen ba yun? Gusto kong malaman, ano po yung krimen dyan? Number 2, Kongreso yung gumagawa ng batas. Kongreso ang pwedeng mag-challenge sa EO na yon. Dalhin nila sa Korte Suprema at sabihin na unconstitutional yan. But they never did it under the Duterte administration. Ngayon tumawid yan. Yun pa rin EO ang ginagamit under the BBM administration, kaya sinasabi nilang illegal kasi hindi na nagbayad ng mga permits yung ibang mga pogos. That would have been the right time to say na, sige, itong EO13, i-declare natin na unconstitutional sa Korte Suprema. Ginawa ba nila yun noon? Hindi. Again, kung meron silang mga karapatan na nalabag, kung meron batas na nalabag, they should have questioned it at the earliest possible time. Lalong-lalo na nung panahon na hindi na nagbabayad ang mga ito.
So medyo late ha, ang tawag dyan, laches they're sitting on their rights. Pero nilalabas lang nila conveniently at a time na in order to attack the Dutertes. Medyo panis ha, wala tayong ibang word na magagamit. Medyo panis yung mga arguments. Paso na. They should have raised it at another time, an earlier time. Ms. Dada. Ayun, napakaganda, napakataas ng clamor doon sa ginagawa ninyong podcast nila PRD. Nako, sana nagtatanong sila kung ano ba to, every week na ba to, every other day, ano ba to, madam? Diyan ka natitira sa Davao niyan. I wish. Siguro, wala kami regular schedule kasi may mga pressing issues talaga that need to be discussed at gusto ni former president to discuss it, in that kind of setting. Yung hindi siya press conference kasi pag press conference parang masyadong yung format is not conducive to a discussion. So gusto niya na ma-discuss yun at lalong-lalo na may opportunity to talk about the law. Because after all, abogado po si former president. So maybe once a month yun yung mga natin for him. Balikan ko lang, attorney. Yung palang Davao City sa panahon ni Mayor Inday pa, naglabas din siya ng EO 24 na nag-oobliga sa lahat ng mga officials, mga empleyado, officials ng LGU, employees na nagtatrabaho sa mga LGU, mga barangay, kung ano man ang kanilang na magkaroon ng mandatory drug test. Tapos nagkaroon ng revision or amendment pala ang kasalukuyang administrasyon ni Mayor Baste. So umiiral na ito ngayon sa Davao City. Yun nga yung time na meron mga nag-positive. Tapos people were trying to say, hala, may nag-positive. Sino ba nag-order ng drug test? Yun nga. Si Mayor Baste nga. So, yung paghuhuli niyan is part of his execution of the law. So, it doesn't even reflect negatively on him. Tapos, subject to due process pa yan. Matatanggal yung mga empleyado na yun kung wala silang defenses dito. So, pwede yan for administrative dismissal. Pwede nga rin yan right away. Pero they still must be given an opportunity na i-explain nila sarili nila. So, subject to due process. Ewan ko kung mayroon pong natanggal na subject to that one. Pero they cannot blame the mayor na may mga nag-positive kasi siya nga ang nag-order ng drug tests na yan. Random and mandatory. Minamasama pa nila kasi tingnan nyo, marami palang mga addict din dyan sa LGU pero nalaman yon dahil nga sa ipinatupad na ganong polisiya. Pero panghuling topic na lang po, attorney, bago ka namin pakawalan, yung issue dito sa umuugong na naman na impeachment. Well, alam natin, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi talaga niya welcome yung mga impeachment na yun sa kabila ng mga kritisismo ni Vice President Leni. Di ba? Makailang beses nagsusurface nga ulit yung binanggit ni President Duterte na halal yan. 'Di ba? At kung magpuna man siya, nasa demokrasya naman yung ating bansa ngayon, umuugong na naman yung posible. Tingin mo at yung gagamitin yung pag-transfer nga ng fund. Meron ka bang nakikita na impeachable offense dito? And kung hindi ba madadamay din yung Office of the President kasi sila din yung nag-release ng mismong pondo? Yung sa CF, sa confidential fund, yes, definitely, because the fund actually belongs to the OP. So, transfer to the OVP. Technically nga, ang magliliquidate niyan, yung OP. Kasi pondo nila, sila po ang i-audit ng COA. So, kung after the OP justifies yung release, tapos yung pagtanggap nila, magli-liquidate din ng OVP doon sa sa releasing authority, which means the Office of the President. Iba po yung liquidation documents na sinusumite sa COA, subject to audit yung mga yan. So yes, definitely. So pag sinabi ko na rin na hindi entitled ang OVP to the CF, ang nagdiskresyon na ibigay sa kanya yan, sa OVP yan, is the OP. So kung merong grave abuse of discretion dyan, yung presidente. So hindi ko rin naiintindihan bakit talaga nila i-insist ito.
ang isang parang pinalalabas nila is that there was a corruption involved here because 11 days lang daw po nagastos na lahat. And that's one of the easiest na patunayan. Kasi halimbawa, meron kang kinontrata, gumawa ng trabaho, pwede mong ilagay doon na ang bayad doon sa buong project is subject to a series of releases or a single release. So actually, yung 11 days, mahaba pa yan. Kasi pwede mong igastusin yan sa isang araw. Pwede yung gastusin lahat yan. Kasi project-based naman yan, di ba? Halimbawa, for isang taon. Ito yung halaga ng isang taon. Tsaka, gahol na rin sa oras. Gusto nila na, kasi December lang ata na-release yun eh. August na request, December ni-release. Matatapos na yung taon. Sasabihin na naman nila, bakit kayo humihingi na naman ng karagdagang pondo hindi nyo ginastos yung pondo na ibinigay sa inyo? Ganyan din yung di ba? Pag during budget deliberation, pag gagastosin na naman, mali na naman. Mababawasan ka ng budget. Actually, kung ikaw at the end of the year ay hindi naubos yung budget mo, mayroong magre-revert yan sa treasury unless ikaw ay magre-realign. Pero basta pag meron kang tira at the end of the year, then sasabihin ng Congress the next time around, ba't di mo ginastos? Kasi sayang yun. May na-deprive ka na ibang ahensya. May na-deprive ka na ibang mga proyekto, kinuha mo yung pera, hindi mo ginastos, sayang. Kasi yung ibang mga ahensya, gahol na nga kulang sila sa pondo, sana sa kanila na lang napunta. So merong tinatawag na opportunity cost dyan. Merong interest na incur yan dahil hindi nagawa yung mga proyekto on time. So actually, medyo yung argumento dyan sa confidential fund, it's a stretch. Bukod pa dyan, ang Kongreso sa paghihingi nila ng liquidation documents on confidential funds sa Commission on Audit ay labag din sa batas ng COA, sa rules ng COA at sa confidential nature ng pondo. Ang tanong, is Congress entitled to this? Sino sila para pwedeng i-release ito sa kanila? Ano yung overwhelming public interest that should allow them to look at these documents? Paano kung sila yung object? Paano kung sila po yung bakit hindi nagre-release sila pag sa kanila, yung sa MOOOOO nila? Bakit hindi sila doon sa panawagan niya ni SAS, 'di ba? Na bakit yung certification lang, yung liquidation. Tapos exempted sila pero pag hindi sa kanila, okay lang. Actually, maliit pa nga yun yung hindi mo pera yan, yung MOOE. Kasi yan ang budget ng each office sa Congress. So each congressman has an office, meron silang budget na monthly. Maliit pa yan. Ang tanong ko, nasa ng liquidation ng mga travel expenses ninyo? Yung discretionary fund na nilalabas ng speaker. Diba? Kung gusto nilang kung gusto nila na kalkalin yung CF ni VP Inday, di dapat pati yung Kongreso kalkalin din natin yung CF. If they want to play that game, if they want to yung CF, pwede palang kalkalin under certain circumstances. Ibigay nila kung ano yung standard ng circumstances na yon para magawa din natin sa iba. Apply lahat. Oo. Diba? Parang drug lang yan. Pero pag tinanong yan ng ibang media, tanggal yung prangkisa nila. Nagtanong kami ng travel expense. Pero eto ma'am, sa recent survey naman ng Oculum, 64% yung very satisfied kay VP Sara. Siya pa rin yung may pinakamataas, 50 si BBM, 48 si Escudero, si Speaker 34. Kumbaga, sa mga nakalipas na mga survey, napakataas pa rin ng tiwala ng taong bayan. Siya pa rin yung may pinakamataas kay VP Sara. No, ngayon, gusto nilang ipa-impeach. Ano kaya ang mangyayari dito? Madadrag din yung magiging successful ba sila sa mata ng taong bayan na ang laki-laki ng tiwala ng taong bayan sa Pangalawang Pangulo? Magmumukhang oppressive sila. Kasi 'di ba, yung tao na pinakamataas ang trust rating, yung nakikita talagang actually nagtatrabaho, so, yung pinakamasipag, kumbaga, kitang-kita kasi ang ebidensya, 'di ba? Yung may natural na kakampi si VP. So yun ang ginagalit nila.
So, hopefully marunong sila magbilang kasi lahat ng mga yon will resent this. Why are you singling out the Vice President? Ang daming issues na lumalabas tungkol dun sa ibang mga sa mga ibang opisyal. Halimbawa na lang, hindi pa nga tapos pag-usapan at kilatisin itong flood control. Parang pinalalabas nga ni DPWH Secretary na wala naman daw pong National Flood Control Program. Ignoring yung ginawa noong 2017 to 2023 na feasibility study at National Flood Control Program. Na nilabas na po yan noong 2023. So either hindi alam ito ng DPWH Secretary at hindi alam din ng Presidente, or they completely ignored it. They allowed all of these flood control discretionary Saka, funds. mas malaking pondo yung pinag-uusapan dyan kaysa doon sa CF na sinasabi nilang gagawin nilang basihan, di ba? Billion yun, hundreds of million lang yung sa CF, di ba? Correct. Hindi pa tayo tapos. Meron pang yung paggamit ng unprogrammed funds. Ito po ba ay tarungan o ayon sa ating saligang batas? Kasi hindi ka pwedeng maglagay sa National Expenditure Program na budget kung hindi pa ito nakokolekta. So malinaw yan doon sa ating saligang batas. So yung meron kang already na paggagastusan ng pondo na hindi pa nakokolekta, maaari nating questionin grave abuse of discretion. Wala bang may bisa ba ang budget na nagtalaga ng unprogrammed funds na pwedeng pakialaman ng Kongreso? So marami pang mga ganyan nakatanungan. What about yung housing? Yung 1 million houses per year, housing units per year na pinangako. Yung 6 million na yon naging 3 million, pero yung 100,000 lang na housing na sabi ni Sec Acuzar na kaya nilang ilabas by 2024. Hanggang ngayon pangarap pa rin. Anyari? Yun nga. Pero bilang panghuli, ma'am, kasi nga sinasabi na ito bang mga development, ito bang mga nababanggit na natin doon sa usapin sa umani paggamit ng illegal na droga ng presidente, dito sa issue ng korupsyon at iba pa, nalalagay ba sa alanganin ang buhay ng taong bayan? At napapanahon na ba yung hashtag Protect the People at yung sinasabi ng konstitusyon na sino dapat yung magdedepensa, magpoprotekta sa taong bayan? At hanggang saan lang yon? Hanggang saan lang yung pag sinabi mong ang AFP, pati nga sa Section 4 ata nun, sinasabi ang government dapat mag-protect din sa tao bayan, serve and protect, di ba? Hindi lang ang AFP, pati ang government. Hanggang saan lang dapat poprotektahan yung taong bayan? Hanggang saan lang ba? Mga mananakop lang yan? Alam nyo, hindi maliwanag kasi dun sa Article 2, Section 3, the AFP is the protector of the people and the state. Yung next clause dyan is yung tungkol sa territorial integrity natin. So, ibig sabihin, sila po ay national defense against yung sa outsiders. Pero, the clause before that, ang tawag natin dun is the protector clause. The AFP, yung first part nun is civilian supremacy over the military. Yung second clause is, the AFP is the protector of the people and of the state. Baklasin natin, ano ba ang state? Ang state may mga elemento: territory, government, sovereignty, and people. So, nakalagay doon, protector of the people and of the state. Kung yung people, bahagi na sila ng state, bakit sila may hiwalay na provision doon? Ibig sabihin, may times na poprotektahan ng AFP ang people as against the other elements of the state. Like, for example, the government. May times talaga, kasi ito po ay patunay ng 1986. Kasi 1987 Constitution ito So bahagi doon yung kanyang kasaysayan ng 1986. Nagumit na ang AFP at sila po ay namili. Remember, mayroon ng desire, meron ng ino-order na sana ni General Ver na barilin yung mga tao o yung mga lumabas na yung mga tangke, di ba? Nandoon na sila sa EDSA, nag-iintay lang ng order. Merong mga nanawagan, halimbawa si Alfredo Tadjar, si General Tadjar, in charge siya nasa AFP side. Si Attorney Tadjar was on the other side. Professor ko yun kaya naalala ko yung part na yun
Tapos nanawagan, Temi, wag mo nang gawin yan. 'Di ba? And so the AFP chose to protect the people as against their own government. So ganun po yung second clause, yung protector clause. Sometimes the people need to be protected from their own government. So ito po, parang it's very rare kasi ang AFP under the commander-in-chief yan. Under the president yan, who is the head of government and the head of state. Pero pag dumating dun sa punto, parang kinikilala ng ating saligang batas na may karapatan ang AFP to make that decision. Kailan sila magpoprotekta sa tao as against the other elements of the state. So, sila po yung magdi-decide yan. The standard is set by the person making that decision. Now, tignan natin yung mga nakaraan. Ano yung nakaraan? 1986 nga. So, nakita nila na namimiligro yung mga tao as against the orders of the government. So, that's one standard that's already been set. Ngayon, iba na kasi yung panahon. May internet. Ito na nga, we have a different set of officials na posibleng gumagawa ng mga desisyon na namimiligro ang taong bayan. May mga desisyon that put us on the brink of war. May mga desisyon na hindi tayo sure kung ginawa ito in a fit of na lucid yung kaisipan. Nasa tamang kaisipan yung leader. So dito, makikita natin, ano yung standard ng AFP? Kailan tayo namimiligro? Sila po yung mamimili. At ang tingin ko, it will not be the same standards as 1986. Basta maliwanag sa kanila na ito na po, umaandar na ang government against us. Pero para sa akin, may precedents na ha. Kasi not precedents, merong mga incidents na that will show that dahan-dahan po namimiligro yung taong bayan. Namimiligro tayo pagka kinakasuhan tayo ng walang basihan. Namimiligro tayo pag nag-wave tayo ng sovereignty natin at nagpapapasok tayo ng mga dayuhan para i-attack o i-oppress ang ating mga mamamayan. Namimiligro tayo kapag dumadanak na ang kriminalidad dito at walang ginagawa ang gobyerno and the people are at risk. So lahat ito maaari nilang ikonsidera.